Hi guys, so a day in the life as a trying hard baker, Emma. So today I'm gonna show you how I make eggless cake. So sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay nasa India and mostly yung mga tao dito vegetarian sila. So mas mataas yung percentage ng mga vegetarian kasi sa mga non-vegetarian. So for this, prepare ko muna yung pan yung gagamitin ng paglalagyan natin ng butter. So, para do sa may baking paper, tinupi-tupi ko lang siya hanggang sa magiging triangle and then sinukat ko mula dun sa ilalim sa gitna para mag-shape yung pinaka middle. Yung middle lang yung nilalagyan ko kasi yung gilid niya, hindi ko na siya nilalagyan kasi na-adjust naman siya. And minsan, pag dumidikit, sinusungkit ko na lang ng spatula para mabilis matanggal. So, wag natin kakalimutan maglagay ng oil. So, make sure na makukover nyo yung lahat ng edges, surface nung pan para hindi dumikit yung butter natin mamaya. So, ayan. Brush. Since wala tayong brush, ito muna ang ating gagamitin. This is my fourth cake. Yung first one is chocolate cake, mango cake, rasmalay, and etong pang-apat, rasmalay din. Kasi meron akong natirang rasmalay dun sa previous cake na ginawa ko. Okay. Going back, after malagyan ng oil, ilapapatong na natin yung pattern ng baking paper and then lalagyan din natin siya ng oil. And then after that, isa-set aside muna natin siya. For the butter naman, 250 lang na vanilla premix and then 2 tablespoon ng oil. After that, naglalagay din ako ng rasmalay milk para at least meron siyang lasa. And approximately 150 ml ng water and then mix nyo lang siya. Ayan. Make sure nyo na nahalo nyo yung lahat. So, mix nyo lang siya. Yung consistency na hinahanap natin dito kapag yung butter, flowy. Yung kapag inangat mo, paano siya, smooth yung pagka-flowy niya. Pag hindi pa kayo satisfied, pwede kayong magdagdag ng tubig until masatisfy kayo doon. And mahanap nyo yung tamang texture ng butter. Once okay na, ilalagay na natin siya doon sa may pan na sinet aside natin kanina and make sure na makukuha nyo lahat yung nasa kasi sayang. And then, tap para mag-flatten yung ibabaw and matanggal yung mga bubbles doon sa may gilid-gilid sa ibabaw and maging smooth yung ating butter. Di ko pala nabanggit kanina, mag-i-steam muna tayo kasi wala tayong oven or OTG. So, for this process, gagamitin natin yung pressure cooker and konti lang na tubig. Tapos, ang gusto ko dito, nagdadagdag ako nung, ayan, mga 3 para medyo mataas dun sa may space dun sa tubig. And then, lowest, medium low. Tapos, sa takip naman, make sure na tatanggalin nyo yung whistle and yung doon sa may ilalim na parang rubber, yung rubber. Ayan. Tapos, preheat nyo lang siya for 10 minutes and then after that, pwede nyo nang ilagay yung ating butter doon. Make sure yung pressure cooker nyo and yung pan, meron siyang space doon sa may gilid para yung heat makyat. Okay, it's time to steam the cake. Around 30 to 45 minutes yung steam. Kapag mas mataas yung kg ng cake or mas malaki yung kg ng cake, mas mahaba yung cook time, steamed. So, as you can see, ayan, okay na siya. After 45 minutes yan ayan na, tinanggal ko na yung butter paper and makikita nyo naman ang lambot nung kinalabasan ng ating butter. Premix yan ibig sabihin ready-made. Parang na siya, yung combination ng mga lahat ng dry ingredients andun na, wala ka nang idadagdag. Depende na kung gusto mo pang magdagdag ng iba. So, hinati ko lang yung sa gitna Tapos, nilagay ko sa plate. Kasi nga, pangkain lang, no. Yan. Naglagay din ako ng icing sa ilalim para dumikit. And then, rasmalay milk, yung pinaka pambabad ko dun sa may bread. And cake bread. And nag-spread lang din ako ng icing. Ang ginamit kong icing ay ito, Sun Whip. So, habang nag-whip ako ng
para mag-add ng flavor doon sa ating icing. And then, after mag-spread ng icing, kasi nga pangkain lang naman, so madami kaming tirang rasmalay, kaya yan na, tinodo ko na lahat yung pang filling sa gitna. Actually guys, sobrang nahihirapan ako sa pag-shoot ng video na to kasi first time ko mag-bake and hindi ko alam yung ano ba? Kasi yun nga, pati sa pagsasalita nahihirapan ako. Sorry guys kasi first time ko talaga, pati yung ganitong pag-vlog, ganitong pagsasalita sa camera, parang first time ko talaga. So, pagpasensyahan nyo na ako, okay? Next time, gagalingan na natin. Okay, nandito na tayo sa exciting part. Ching! Ang crumb coating. And guys, ako po ay produkto ng YouTube University. So, shoutout sa mga katulad ko dyan. And sa puntong ito, ang aking malaking pagkakamali ay hindi ko nagustuhan yung plating. Kaya napagdesisyonan kong ilipat sa cake board kasi mas maganda, madali din siyang mag smooth ng icing. And after that, ng crumb coating, nilagay ko na and nilagay ko muna sa fridge para mag-set yung icing. Tsaka po ako nag-final coating dito and minake sure ko na nakaset talaga yung icing para wala nang lumabas-labas na mga breadcrumbs dun sa paglalagay ko ng final coating para smooth talaga kapag ginamitan ko na ng spatula and scraper. Mga bi, kung naririnig nyo or may nakikita kayong mga pagkakamali na ginagawa ko, just comment down below your tips, suggestions. Welcome naman siya kasi kailangan ko yun. Kailangan ko yun to improve my baking skills. Yan. After final coating, magde-design na ako. So, lang siya, swirl, basta yan, yung bulaklak. Naiinis ako sa pagpapiping ko kasi may hangin pa siya sa loob, hindi ko pala nare-release ng tuluyan na tatanggal yung lahat ng hangin na sa loob. Kaya kapag pinapress ko yung piping bag, para pumuputok. Ganun. Ayan, sinimplihan ko lang kasi paubos na yung icing ko. And dito yung pagkakamali. Nakikita nyo ba yung tubig na yan? Yan, milk, rasmalay milk. Dapat pala tinanggal ko yan kasi parang after few minutes, nag-crack yung gilid ng cake. Buti na lang pangkain lang siya. And, ayun, doon ko na-realize yung pagkakamali ko. May realization tayo for today's video. Ito yung pinaka-favorite part ko sa pagde-design. Ito, ang cute kasi ng mga beads. Ano ba? Sorry guys, hindi lang ako kasi pumupulupot eh. Okay, back to the cake. Ayan, nag-crush lang ako ng almond and pistachio nuts para magkakulay naman, hindi naman sobrang plain. So, kung makikita nyo, hindi pa ganun ka-smooth yung pagkagawa ko dun sa may gilid. Pero, pina-practice ko. I do try my best. Opo, ayan. So, for this, para naman magkakulay-kulay ng konti ang ating cake, naglagay po ako ng gold flakes. So, favorite ko talaga yung gold flakes kasi nakakasosyal tingnan ng cake. And, guys, naubusan ng battery ang aking phone. Kaya yan, ang final result. Ayan na lang yung papakita ko kasi na lobat yung cellphone ko. And hindi ko alam kung bakit ganyan yung quality ng video kasi maganda naman siya nung kinuhanan. Lagay ba dito nang ine-edit ko na. So, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Pero, ayan, wala pong walang filter. Hindi ko talaga alam. Upo. Pero, yan po ang aking final cake design. Ayan, sana nagustuhan nyo. Yan lang. Bye!